Mga kababayan, kamusta po? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli. Tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong pagbabalik po ng investigasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee. At syempre po, gusto nga po natin na masama po sa ipatatawag ang ating pong mga bayani na mga Marine o mga ex-soldiers, ang 18 Marines, ay hindi po yata matutuloy pa ang kanila pong pagpunta sa Senado. At bakit? Alamin po natin at komentuhan po natin, mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin. Ito pong balita. Tuloy sa Huwebes ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal, pero tila mapupurnada ang hinihintay na pagharap ng 18 nagpakilalang ex-Marines. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante, live mula sa Senado. Dexter. Tuloy o hindi tuloy? Yan ang malaking tanong ngayon, Pinky. Nakakalito man, pero ang tiyak, batay sa paunang investigasyon, hindi tuloy ang imbitasyon sa 18 Maleta Boys, pero tuloy ang investigasyon sa Huwebes. Lunes pa lang, nilabas na ng Blue Ribbon Committee ang notice para sa isasagawang hearing sa flood control scandal sa June 4, alas 10 ng umaga. Pero taliwas ito sa inanunsyo ni SP Alan Peter Cayetano noong nakaraang linggo na isang subcommittee na pangungunahan ni Senator Rodante Marcoleta ang magsasagawa ng pagdinig. Kabilang sa inimpormahan ang mga bagong vice chairperson na sina Marcoleta at Jinggoy Estrada at mga miyembro na mula sa mayorya. Dahil wala pang naihahalal na miyembro mula sa minority, lahat ng Solid 11 ay imbitado. Pero nitong umaga binunyag ni Atty. Levito Baligod na binawi ng Blue Ribbon ang imbitasyong idinaan sa kanya para sa tinaguriang 18 Maleta Boys na sumipot sa pagdinig. Matapos niyang matanggap ang unang imbitasyon hapon ng Lunes, agad din niyang natanggap Lunes ng gabi ang pagbawi rito. Duda niya, maaring may kinalaman ito sa pinagdadaanan ngayon ng liderato ng Senado. Ayon pa kay Atty. Baligod, unti-unting sinusunog ang Senado at tingin niya may kinalaman dito ang mga nasa minority na suportadoan niya ng executive branch at ng Kamara. Kaya malinaw na umano sa kanya kung sino ang ayaw na makalkal ang isyo ng pinakamalalang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sila raw yung ayaw marinig ang testimonya ng Maleta Boys, dating Yusek Adrian Bersamin at dating Budget Secretary Amina Pangandaman. Una nang nanawagan si SP Alan sa publiko na bantayan ang Senado. I'm inviting the whole public. Yan po mga kababayan. Hindi naman po talaga tuluyan na sila hindi patatawag. Yan po yung aking pananaw. Komento ko po mga kababayan. May plano po sila dyan. Hindi po porgit na napuspon o binawi muna yung kanilang imbitasyon sa Senate Blue Ribbon Committee. Hindi naman po nangangahulugan na sila po hindi na ipatatawag. Hindi po ba? Komento ko po, lagyan po natin ng logic. Napakarami pa po kasi na nakahilera. Hindi po ba? Nahandiyan pa yung dating secretary, di ba, si Pangandaman ng budget. Kailangan po yan kumbidahin. At yung magtsuhin o yung maglolo na Bersamin. Hindi po ba? Napakarami pa po. Kaya hindi naman po pwede sabay-sabayan. At hindi naman po makukuha lang sa isang investigasyon ang Blue Ribbon. Ang gagawin po investigasyon ng Blue Ribbon Committee, hindi po makukuha sa isang araw yan. Step by step po yan. Kaya dito po sa ating mga ex-marine, ang komento ko po, mga kaubayan, ipatatawag din po yan. Ipatatawag din po. At syempre po, meron po kasing napaka-importante pa. Hindi lang naman po ang ating mga bayaning ex-marine, ang 18 soldiers. Hindi lang naman po sila. Napaka-importante rin po yung marinig po natin magsalita via internet by Zoom. Si Saldico. Kasi yun po yung boss nila. Hindi po ba? Baka po, iba po ang plano ng Senado. Baka uunahin nila yung mga malalaki. Yung magpapatotoo kasi sila lang po yung nagdi-deliver. Di po ba? Pero ang mga may hawak po ng record, kung sino po ang mga bibigyan ng mga maleta, di ba? Yung tinatawag ng mga maleta boys, yung maleta gangs. Kasi nakisaldi ko po ang mga pangalan yan. Yung mga dideliveran.
ng mga soldiers, ex-marine. Sila po'y taga-deliver lang. Hindi po ba? Kaya napakarami pa po. Nandiyan pa po sila Estrada. Hindi ba? Si Paul Estrada. Hindi po ba? At yung kasama niya. Marami pa po yan na kukumbidahin. Hindi lang po ang mga ex-marine. Nahandyan pa rin po ang mag-asawang Diskaya. Nakahilera na po yan. Kaya huwag po tayong mag-alala. Kasi matindi po kasi ang pressure ngayon. Matindi po. Kahit po si Senate President Cayetano, nagsasabi po. Kaya nga po sinasabi, bantayan po natin ang Senado at samahan po natin ang panalangin. Matindi po kasi ang pressure ngayon. Dahil pati po kasi ang Malacanang ay nasasangkot po sa malawakang korupsyon. Pati po ang asawa. Yung asawa. At matindi po ang pressure dyan. At meron daw pong nagpapatakbo ng ginagawang puppet. Nagpapatakbo at ginagawang puppet ang mga senador. Tinatawag nilang butod. Si butod daw po ang matindi dyan. At yan po'y pinatotohanan din po ni Attorney Roque at ni Maharlika yan, si butod. At ganun din po yung isisiwalat ni Jinggoy na mga puppet at kung sino po yung nagpapasunod sa mga puppet, kung sino po yung amo ng mga puppet na senador. At yan po ay ibubulgar din po yan sa tamang panahon ni Jinggoy, Senator Jinggoy. Kaya dito po mga kababayan, ang nakikita ko po rito, hindi po yan tuluyan na ibabasura po ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Pia Cayetano at ni Rodante Marcoleta. Hindi po papayag sila Senador Marcoleta na yan po ay hindi po makapagsalita dyan. At napakarami pa po kasi yan. Nandiyan pa sila Chavit Singson. Excuse me po. Hindi po ba? Napakarami pong mga kikukumbidahin dyan mga kababayan. Kaya nga po, gigil na gigil po itong kabila Lalong-lalo po itong mga minority na ito pong minority na hindi po nila matanggap na yung kanilang mga pangalan ay ma-expose dahil hindi po na-expose ang pangalan nila sa investigasyon ng ICI, ng Ombudsman, ng DOJ, kahit po sa NBI. Hindi po ba? Hindi na-expose ang mga pangalan nila. Kaya nga po sila pilit nila pong kinokontra at pinipigilan itong investigasyon na ito. Dahil tanging dito lang po sa pangunguna po ni Senate President Cayetano, baka dito lang natin marinig ang mga pangalan nila. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya wag po tayo mawala ng pag-asa. Hindi pa po tuluyan na ibabasura nila at hindi po pagsasalitain ang ating 18 Marine. Inaayos po nilang mabuti yan. Meron po mga schedule yan. I-schedule po nila yan. Sunod-sunod po yan. Huwag lang pong mabuwag. Huwag lang pong mabawi ang majority ng Senado. Kasi pag nabawi po nila at nakubkub nila ulit ang Senado, wala na po lahat yan. Mawawalan po ng saysay at matatabunan na po tuluyan yan. Yan po ang ayaw natin mangyari mga kababayan. Na muli pong maghari ang mga puppet, ang mga magnanakaw na puppet sa Senado. Hindi po ba? At isama po natin yan sa ating mga dasal, mga kababayan, na hindi po maghari ang mga puppet at ang mga magnanakaw na mga senador. Yan po mga kababayan, ang aking komento sa nangyayari po diyan po sa sinasabing pinakakalat nila na hindi na raw po ipatatawag ang 18 Marines. Hindi po totoo yan. Ayon po sa akin, komento. Sa nakikita at nararamdaman ko, may tamang panahon po sila dyan. At marami pa po sila na ipatatawag dyan. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kababayan. At ingat-ingat po kayo. At lalo-lalo po ngayon, napakahirap ng buhay natin ngayon. At nagkalat pa ang napakaraming masasamang tao ngayon sa ating bansa. Doble ingat po kayo, mga kababayan. At maraming salamat po sa gusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy na susubscribe. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Excuse me po. At syempre po, thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, kay Baby Roman at Ate Isa from Cagayan, Bali, kay Jim Aris from United Arab Emirates, Ani Jo, Gay at Shena, Mary Natividad Blinden from Netherlands,
Tatay Nick from Toronto, Canada. Kay Jesus Valdepena at Rolando Guerrero. Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA. Kay Romulo Di Vinagracia from Bacolod City. Frank Zamora from California, USA. Mika Ligaspi at Tessie Mantilla from Kuwait. Arthur Estraniero from USA. Randy Crispino from Pasig. Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA. Rolando Timbol from Alberta, Canada. At Ma'am LB at Shermani from North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you po. At ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. At God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat mga kababayan. At tis-tis lang po tayo. Bye-bye.